Hello po, good morning, magandang araw po sa ating lahat. At ikaw po na nanonood sa akin ngayon, salamat sa iyo. Salamat at nanonood ka sa akin ngayon. At welcome po sa Sakina Vlog. Ngayon po, ang oras po dito sa Saudi ay 9 o'clock po ng umaga. Parang di yata ako kasya sa ano. Yan. 9 o'clock po ng umaga. Tapos na ako nakapagplancha, linis na ako ng 5 CR, nakapaglinis na ako ng side, nakapaghugas na ako. Ayan po. Tapos yung mga amo ko po ay tulog. Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan po natin ay tungkol po ito sa magagandang bagay dito sa Saudi Arabia. Although po lahat po ay hindi po pare-parehas ang amo dito sa Saudi Arabia. Pero kadalasan po ay mas marami na mabait na amo dito sa Saudi Arabia, or mas marami talagang bagay na mas maganda dito sa Saudi Arabia compare doon sa ibang bansa. So, yun po ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. So, kung ikaw po ay merong kakilala, kaibigan, kamag-anak, or ikaw mismo ay may planong pumunta dito sa Saudi Arabia, ay panoorin mo ang video na to. Kung hindi ko man masagot ang nais mong malaman dito sa video na to, malamang po sa susunod ko pong video ay masasagot ko po iyon o magkakaroon ka po ng clue. Pwede ka rin pong mag-comment down below sa mga gusto mong malaman. At ang video na to, kung mayroon kang kaibigan, kamag-anak, pwede mong i-share sa kanya ito para magkaroon po siya ng clue about dito sa Saudi Arabia or sa Middle East. Yun. Kung saan party man ng Saudi, saan party ng Middle East, ganito po. Okay. Ang una po natin na pag-usapan po ay tungkol po sa agency. Bakit mo kailangan or mas piliin na pumunta muna ng Saudi Arabia or Middle East? Pag-uusap po tayo una ay sa agency po. Pag pumunta ka po ng Middle East po, ang agency po ang bahala sa iyo sa lahat ng gastusin mo. Lahat ng papel mo na kukumplituhin mo, sila po ang magbabayad nun para sa'yo. Ang tanging mo lang gagawin ay ipasa mo lang ang dapat mong ipasa para makumpleto mo yung papel papunta po dito sa Saudi Arabia. Pati po yung pamasahe mo ay sagot rin po ng agency nun. Yun, di ba? Sagot ng agency yon. Wala ka pong ilalabas na pera. Hindi ka matatakot na ma-scam ka ng agency or kung ano man ang mangyari, hindi ka matatakot kasi wala kang nilabas na pera. Hindi ka nagbenta ng karabaw, lupa, or ano-ano pa man. Hindi ka nagbenta, so hindi ka matakot na ma-scam ka. Sila po ang magbabayad sa iyo lahat. Yon. Pangalawang maganda po dito sa Saudi Arabia ay pagkain. Hindi naman po lahat ay ganun, pero ang kadalasan po dito sa Saudi Arabia po ay isang beses lang po sila kumakain ng tanghalian. Isang beses lang po sila kumakain ng kanin. So, ang ibig sabihin nun, kung isang beses lang sila kakain ng kanin, ay isang beses ka lang maghahanda. Hindi katulad sa ibang bansa na maghahanda ka ng almusal nila, maghahanda ka ng tanghalian nila, maghahanda ka ng hapunan nila. So, ganon. Isang beses lang silang kakain dito ng kanin. Kasi, puro lang sila tinapay. So, less hassle yun sa'yo. 'Di ba? Tapos, karamihan po ng amo dito ay, or bihira sa amo dito na magtitiwala sa katulong nila na papaglutuin sila or ipagkatiwala nila sa katulong nila ang pagkain nila. Kasi, mas madalas dito, yung amo po yung nagluluto. So, yun po. Hindi naman po porque sinabi na isang beses lang sila kakain ng kanin sa isang araw, ay pati po ikaw ay isang beses ka na lang din po kakain ng kanin sa isang araw. Syempre po, hindi. Ang gagawin mo po, magtatabi ka na po ng para sa tanghalian mo, almusal mo, or kung ano man yun, magtatabi ka na po para meron kang pagkain at hindi ka magugutom. Kasi hindi naman tayo sanay sa ganun na tinapay lang.
Yun po ang gagawin mo. So, ilan ba tayo? Pangatlo. Sa pangatlo po tayo. Dito po karamihan sa Saudi Arabia ay hindi ka po maglalaba. Bihira po dito, yun nga, hindi pare-parehas, pero bihira dito ang katulong ang naglalaba. Kasi po, dito po, ang karamihan dito ay amo ang naglalaba. Sila po ang naglalaba, tapos ang gagawin mo, kukunin mo lang sa washing, isasampay mo, paplansyahin mo. Yun lang po ang gagawin mo. Sila ang kadalasan na naglalaba po dito sa Saudi Arabia. Kasi karamihan naman po dito ng washing ay automatic. Bihira lang ako sa mga kaibigan ko na nakikita ko na naglalaba sila at yung washing nila ay, ano ba tawag doon? Yung parang katulad lang sa atin, ganon. Bihira lang po yun. Bihira na bihira. Yun. Tapos, pangatlo, may sarili ka ditong kwarto. May sarili kang kwarto, may sarili kang CR, meron kang privacy. Pag nagkataon pa na yung amo mo ay mabait, ay meron kang oras ng pahinga. Pag may oras ka ng pahinga, so ibig sabihin, 'di ba? Makapagpahinga ka. Ma-relax ka. 'Di ba? Hindi ganun kabigat kung tutuusin ang trabaho dito sa Saudi Arabia. Hindi porke nababalitaan natin sa mga balita na ganun ang nangyayari sa Saudi. Iilan lang po ba yung napabalita sa atin na napapasama dito sa Saudi Arabia compare sa pumupunta dito sa Saudi Arabia na nasa mabuting kalagayan. So hindi po lahat-lahat ay napapasama dito sa Saudi Arabia. Yun. So, pang ilan na ba tayo? Yung listahan ko dito, 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 na po tayo. Pang 5 po ay, karamihan po dito sa Saudi Arabia, amo natin or magiging amo or anuman, karamihan po dito sa Saudi Arabia ay mapagbigay po sila. Mapagbigay sila or lahat, hindi man pero kadalasan ay mapagbigay talaga sila. Madalas silang nagbibigay ng pera sa'yo or hadiah sa'yo. 'Di ba? Madalas, kung meron mang bagay na minalas tayo sa kanila, meron din naman bagay din na sinuwerte din tayo sa kanila. Parang ginanon lang po yun. Ganon. Parang tulad sa akin, hindi ako libre sa gamit ko pang hygiene. Ganyan. Hindi ako libre. Pero, kahit hindi naman po ako libre doon, lagi naman po akong binibigyan ng amo ko. Binibigyan niya ako ng pera, konting extra work ko lang, meron siyang binibigay na pera para sa akin. Ganon. Marami silang binibigay sa'yo dito na hadiah, konting nagbibigay sila sa'yo ng, pera. Or kung ano man, damit, alahas, ganon. Marami po, nagbibigay sila. So, swerte po tayo doon. Yun nga lang, nasa sa atin po yun kung paano natin gagamitin, paano natin pagagalawin yung pera natin. 'Di ba? Kasi sa akin, yung mga hadiah sa akin, yung bigay-bigay sa akin, hindi naman porque hindi ako libre sa mga ganun, mga shampoo, mga ganun, hindi naman porque hindi ako libre doon, ay tawag dito, doon na lang po napupunta din yung hadiah na yon. Kasi ako po, yung hadiah na yon na binibigay po sa akin, ganun. Yung parang ganito. Ayan 10 real. Ito, binigay ito sa akin ng amo ko kahapon kasi nagkulay ako ng buhok niya. So, pag naglinis din ako ng CR, pag naglinis din ako ng sasakyan nila, meron din akong 20 real. So, ang mga ganitong bagay po, ay hindi nga rin po ito napupunta sa shampoo ko, sa napupunta po ito sa mga Nutella, mga kape, asukal, doon po ito napupunta para meron po akong pampapackage pag uwi ko or pag malapit na akong uuwi, naipon ko na po yung pampapackage ko. Doon po ito napupunta. So, hindi ko po siya kinukuha sa sariling sahod ko. Yun nga po ang sinasabi ko na depende po sa atin yun kung paano natin pagagalawin yung pera natin. Kasi ako nga po, ganyan. Ayan, tulad nito. Meron po akong alkansya dito. Ayan po yung alkansya ko.
Oh, diyan ko po nilalagay yung ano ko. Ay hindi, ito. Hindi to kasali kasi ano to eh. Sweldo ko to eh. Sahod ko to, hindi ko na ipadala kaya andito po siya. Pero yung mga hadiah ko, ayan, dyan po yan nakalagay. Yan. Iniipon ko lang po yan siya dyan. Yan. Para may pambili po ako ng mga Nutella, mga kape, para meron po akong pampapackage. So, yun lang po. So, itong video ko na to, kung nagkaroon ka man ng clue, malamang sa susunod na video ay mas magkaroon ka pa ng clue kasi lahat pag-uusapan po natin dito sa video ko. So, ngayon, salamat po sa iyong panunood. I-click mo na po yung subscribe dyan, yung bell button dyan, i-click mo na po para ma-notify ka po kung meron po akong bagong upload na video. Kasi lahat po, pag-uusapan po natin, lahat-lahat yan, lahat-lahat. Kasi po, kung mapapansin nyo po, lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia, ang ginagawa po nila ay sit-down vlog lang. Kasi, sit-down vlog lang po ang ginagawa nila kasi hindi po sila pwedeng kumuha ng video doon, hindi sila pwedeng mag-picture doon, hindi nila pwedeng kuhanan yung ano ba tawag doon? Hindi nila pwedeng basta hindi nila pwedeng kuhanan yung kung saan mang place dito sa loob ng bahay. Ako naman po, hindi naman po ipinagbabawal sa akin yung pagpicture dyan sa loob ng bahay or pagkuha ng video dyan sa loob ng bahay. Pero, wag lang po yung mismong sila mismo. Sila mismo kuhaan mo ng video, kuhaan mo ng picture. Wag po, dahil bawal po yon. Pero ako po, ay nag-iingat po ako. Kahit na po, pwede yan. Wala naman pong ano, para saan po? Para kuhanan ko yan, di ba? Wala naman po eh, di ba? So, hindi ko po siya kukuhanan. Kaya, yun po, madalas po na sit-down vlog ang ginagawa ng mga OFW kasi ganun po. So, pag sit-down vlog po, ang gagawin po natin, mag-uusap lang po tayo tungkol po sa nangyayari po dito sa loob ng Saudi Arabia or Middle East. Ganun po. Lahat po, pag-uusapan po natin dyan, paano ka makakatipid sa loob ba ng isang kontrata mo dito sa Saudi Arabia, ay matutupad ba yung pangarap mo na bahay? Bakit nagkakaroon ng ganyan, paghihiwalay yung mga mag-asawa, ganun, kung ikaw ay mag-a-abroad, oy, wag kang mag-judge agad kung ikaw ay nanonood sa mga ganun. Wag kang mag-judge agad na, wag ka pumunta doon sa Saudi Arabia kasi ang mga pumupunta doon, naghihiwalay o ganun-ganun. Kasi mayroon ako narinig noon na, na ayaw ko pa abroadin ng asawa ko kasi, ang pumupunta daw doon, naghihiwalay daw yung mag-asawa. Ganun, tingnan mo si ganito, naghiwalay sila. Tingnan mo si ganito, naghiwalay sila. Po, hindi po pari-parihas lahat. Nasa sa iyo po yun. Kung gagaya ka, syempre natural. 'Di ba? Pero lahat po yun ang nagawa nila. Malamang po ay may dahilan po. 'Di ba? Wala tayo sa dahilan na yun, hindi natin alam, wala tayo, kumbaga, hindi natin napagdaanan or hindi natin suot yung sapatos niya para malaman natin kung bakit nagawa niya yun. Malamang may mabigat po siya na dahilan kung bakit niya ginagawa po yun or nagawa po yun. Ganun po yun. So lahat po pag-uusapan po natin yun. Nasa sa iyo po yun. Nasa sa iyo po yun. Alangan naman gagaya ka sa kanya, di ba? Nasa sa iyo yun. Diyos ko naman. Diba? Diyos ko naman. So, yun lang po. Magkikita po tayo sa susunod ko na vlog. At salamat po sa'yo. I-subscribe mo na po yan. Pindutin mo na yung bell button dyan. Maraming salamat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po sa'yo. Bye-bye!